Friday na at sweldo day pa. Kakambal niyan, matinding traffic sa kalsada. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang trapiko ngayong rush hour? Alam mo, Cheryl, wala na yatang lugar dito sa Metro Manila na hindi matraffic sa mga oras na ito dahil sa araw ng Linggo ay Disyembre na at ngayon ay araw pa ng sweldo. Tanghali pa lang, medyo mabigat na ang daloy ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue. Kaya ang ilang taxi driver piniling wag na muna pumasada dahil malulugi raw sila sa gasolina. Huminto muna kami sa isang tabi, medyo magpahinga sa matraffic kami. Katulad nito, pagka talaga matraffic, ito, nagpahinga ako kasi sayang ang gasolina. Ang mga commuter naman, no choice kundi maghintay ng masasakyan. Iikot pa kasi ng ruta ang mga jeepney dahil masikip na ang daloy ng trapiko sa bandang Fairview. Wala pa mang rush hour, ganyan na din ang sitwasyon sa EDSA. Ang pasakit na yan sa mga motorista dahil sa nadaragdagang mga sasakyang bumabiyahe sa EDSA habang papalapit ang Pasko. Ayon sa Transport Network Company na Grab, tumataas din kasi ng halos 20% ang mga transaksyon sa ride-hailing services kapag huling quarter ng taon. Lumolobo pa yan sa 45% kapag sumapit na sa ikalawa at ikatlong linggo ng Disyembre. Sabi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 10,000 units sa mga TNVS ang nadagdag sa lansangan. Hahatiin yan sa 11 na transport network companies. Pero dahil sa lumalalang traffic, mukhang pati sila ay magtataas ng singil. Because of traffic, parang drivers take 15% more time to take people to the destination. So parang fares need to be able to compensate drivers for the time they spend. Kaya ang mga commuter, napipilitang makipagsiksikan sa mga public transportation. Huwag lang mapamahal. Pag kunyari, iniisip ko kapag more than 400 na yung fee, hindi ko na siya ginagrab. Yes, kasi parang feeling ko nakakapanghinayang kung ganun. Kung kaya ko namang magbiyahe ng like mag-MRT or what. Cheryl, ang nakikita nyo ngayon ay ang northbound lane ng EDSA dito sa bandang Reliance. At kung makikita nyo, halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan dito. Gayun din yung sa kabilang side, sa southbound lane, sa may bandang Boni, ay halos hindi na rin gumagalaw ang mga sasakyan. Swerte naman ngayon yung mga sumasakay dito sa EDSA busway dahil napakabilis ang takbo ng sasakyan at hindi gaanong kadaming pasahero sa loob ng mga bus. Natanaw naman natin yung loob ng MRT at medyo maraming pasahero sa mga oras nito. Alam mo, Cheryl, maibahagi ko lang sa inyo, kanina papunta dito sa kinatatayuan ko, sa looban ng Mandaluyong at ng San Juan, yung mga malilit na kalye doon ay napakasikip ng daloy ng trapiko at naikwento lang din sa atin ng mga driver na nakausap natin. Iwasan natin ngayon yung mga lugar na malapit sa mall at mga supermarket dahil doon daw talaga matraffic. Katulad na lang dito sa bandang Reliance. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.